Kung hindi yan tungkol sa politika, pwede naman yung mag-meeting. Lagi naman sila nag-meeting. Magkaibigan nga sila bago pa maging presidente si Digong eh. Imposibleng walang halong politika. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Ferdy Pasion kaugnay sa napabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Leni Robredo. Paliwanag ni Professor Pasion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda o posibleng pagtutulungan sa darating na halalan. Inang labo mo naman, Professor Pasion. Sabi mo walang politika. Sabi mo walang politika, dati naman silang magkaibigan. Tapos ngayon, posibleng para sa pagtutulungan nila sa 2025, di politika yun. Di ba politika yun, Professor Pasion? Anak ng tinapay, ang dami mong inaral. Lolo ka na, nag-aaral ka pa. Kutsa, meron ka ng CPA, MA, MBA. Meron ka pang PhD. Tapos, hindi yan politika. Magkaibigan naman sila dati. Maaaring yung pinag-usapan nila doon tungkol sa eleksyon sa 2025. Ang ina niyan, di politika yun. John Jeff E. Duterte, salamat sa iyong pa-extension. Salamat sa iyo. Sige, sabi ko sa inyo, matalino to eh. Sabi ni Diego, graduate sa Recto University, putay na. Matindi yung yung kumpanya niya, passion. Di ba? Parang passion pa ka pa. Hayop na yan. Sige nga, kulang pa yung titulo. Puta, MMDA, loko-loko ka, John. Hindi naman titulo yan eh. Yung nagtatraffic yan, loko-loko ka talaga. Wala kayong ginawang matino rito? Puro kahayupan ang ginagawa niyo sa channel na to. Sige pa, ano pang analysis nito ni Sir? Baka mas matalino kay Trillanes to. Well, maring palabasin nila na hindi na popular si Bongbong. Maraming pagkakamali sa liderato ni Bongbong at magkakaisa na. Magbabalik na sa dilawan muli ang mga Duterte. Okay na yun ito, baliw. Isa rin tong may topak. Puta, sa sobrang talino nito, nabaliw na din. Maaring palabasin nila na hindi na popular si Bongbong, maraming pagkakamali sa liderato ni Bongbong at magkakaisa na. Magbabalik na sa dilawan muli ang mga Duterte. Putang ina, dilawan ng mga Duterte? Putang ina to. Gago. Tarantado ka. Tangina, dialysis yan, hindi yan analysis eh. Parang dinialysis mong gunggong ka eh. Puta, ayan na, sinabi na ni Diego, dialysis. Tangina, loko-loko talaga to si Diego. Parehas pa kami nang iniisip eh. Tangina, mas abnormal to kay Trillanes. Sa dami ng inaral nito ni Professor. CPA, MA, PhD, MMDA, DPWH, NHA, puta, lahat ilagay mo na. Tangina niyan, babalik na sa dilaw muli ang mga Duterte, gago. Di naman ang mga Duterte. Siguro dahil nakikita niya nun, kinampanya nito niya, no? sabi ni Virginia, nahalang lang po kami sa'yo. Boss D, ano na naman yung nahalang? Talaga to si bossing namin, si Virginia Puruya, oh. Ito na lang nag-iisang bossing namin buhay pa eh. Ito mga boss namin, wala na, nangamatay na yata. Tarantado rin to eh. Ganito yung mga tao na putang ina iinom ng cobra tapos matutulog na mahimbing. Kung ano-ano napapanaginipan nyo eh. Hindi, dati kasi kinakampanya ng mga Duterte si Risa Hontiveros, ganyan. Si Pinoy, di ba? So, ang dating dilawan sa kanila yun, pwede. Pwede. Dilawan nga si Digong. Ayun na, ibig sabihin, dilawan din tayo, no? Mga Duterte supporter tayo eh. Hayop naman si Perdi. Saan ba nila
Putang ina, UNTV, saan nyo ba nakapulot to? Baka mamaya nagnonotaryo lang to dyan sa ilalim ng tulay, ha? Hinihingan nyo na ng opinion, ha? O sige, tingnan pa natin yung analysis niya magaling. Ang mga Duterte, na kung saan naman sila talaga nanggaling, Talagang dilawan pa lang Duterte. Ang ina, mas matindi ang utak nito ni Perdi. Kayo ba naniniwala na si Duterte talagang dilawan? Kaya tama rin pala yung sinasabi ng mga loyalista sa sa mga DDS, no, mga dilawan yung DDS. Oo nga, no. Nahawa. Walang niya, kala ko nahalang eh. Oo, nahawa na si Virginia Puruya, Diyos mio, lunis na lunis, ano? Inubos nga ni Digong yung dilawan sa politika eh. Tarantado to, niloloko tayo Tayo na yung 8 diretso, puro dilawan tayo yun. Nalaglag nga sa Puso Negro yun eh. Wala na nga nanalong dilawan eh. Nung panahon ni PRRD, putangin na pa, paano mo sinabing dilawan si PRRD? Abay, loko-loko. Yung mga ganitong itsura, ganito yung mga namin, kapitbahay namin, putangin na, nangihipo ng katulong eh. Nanggaling at maaring na kung saan naman sila nanggaling at maaring na mag-field sila ng mga common candidates nila for next year's election and beyond. Wow. So putang ina, matindi magme-merge ang mga DDS at ang mga dilawan. Putang ina, magrarambulan talaga yan. Pwede mong pagsamahin. Sabi ni Diego, sira ng tuktok niyan, sobrang talino. Oo, gago, baka yung Biblia, baka sinaulo nito. Hindi ba, narinig nyo na ba yung na yun? Narinig nyo na yung balita na yan, yung kapitbahay yung baliw? Paano? Kaya yan na baliw, sinaulo yung Biblia. Oo, sinaulo yung Biblia. Kaya bakit naman sino ba yun? Si Eddie Soriano, sa ulo din yung Biblia eh. Di naman nabaliw yun. O, taas ang kamay. Taas ang kamay dito nang may istorya na may kapitbahay na yung sobrang talino, sinaulo yung Biblia na baliw. Tako meron. Dito sa amin sa Cubao at saka sa Bulacan. Dalawang istorya yun, parehas na sinaulo yung Biblia. Umuulan daw, binasa yung Biblia hanggang matapos. Tapos matindi nun, sinaulo. Nabaliw. Sino dito ang may alam na ganung istorya? Puta, hindi ako naniniwala dun eh. Meron din dito sa amin, no? Di ba lagi yan, may mga kwentong ganyan. Yan mga kwentong barangay. Di ba yan yung mga kwentong barangay? Oo, kapitbahay ko pinukpok sa ulo ng Biblia kasi demonyo daw. Loko-loko, iba naman yun eh. Sabi ni Bray ko, may kapitbahay kami, kabisado mga bansa. Ayun, may sira na din sa utak. Anak ng tinapay, sinaulo lang yung mga bansa, nasira na yung ulo. Ibang klase kayo. Oo, paano yung nagbilad sa araw? Ibang klaseng tama yun. Sige, natin to, tuloy pa natin to. at maaaring mag-field sila ng common candidates nila for next year's election and beyond. Hindi rin siya naniniwala na walang plano si VP Sara na tumakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Malinaw aniya na lahat ng kilos at mga salita ng vice-presidente ay nagpapakita na may interes siya sa posisyon. Gaya na lang ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa una ay hindi aniya tatakbo, ngunit kalaunan ay tumakbo rin. Naniniwala rin si Prof. Ranel Docnil, salamat kayo. Inang yan. Yan si PRRD talagang ayaw tumakbo. Si Inday Sara, hindi naman niya sinabi. Sinasabi niya ngayon, hindi ako tatakbo. Pero, sinabi naman niya yun eh. Pero sa 2016, fourth quarter ng 2016, magdi-declare ako whether tatakbo ako or hindi. Oh, so sa 2016, that's what? 2 years from now?
Oo, kaya mga a year and a half from now, magdi-declare si Inday Sara, but now, wala pa siyang plano kasi gusto lang nga niya magtrabaho. Usually, ganun daw yan. Nagdideklara lang daw ng pagkandidato yung isang tao, lalo-lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno. Usually, huling 2 taon ng inyong termino, doon sila nagpapakita ng interes kung tatakbo sila o hindi. 2026 nga. Ano ba sabi ko? 2016? 2026 sabi ko. 2026 fourth quarter ng 2026. Oo, sorry na. Ano ba sabi ko? Basta 2026, third quarter or fourth quarter, doon niya sasabihin whether siya ay tatakbo or hindi. 2016 sabi ko, putangin nang yan, patay. Oo, ano na yun? Understood na yun. Parang wrong text lang yan. 2016 ba? May 6 naman eh. Isang numero lang mali eh. Grabe kayo. I stand corrected. 2026, fourth quarter, doon daw siya magdideklara. Ito naman si Kuya, advance din mag-isip. Professor Passion na ang pagbisita pa ng ibang politiko sa dating vice-presidente ay posibleng paghingi ng tulong para sa eleksyon. Well, tandaan natin na may puwersa pa rin ng Liberal Party. No? Napakatagal ng partido yan. No? May puwersa, wala nga nanalo dyan eh. Si Risa na nga lang isang dilawan eh. Saan ba ng planeta nakatira to? Saan ka bang planeta nakatira, kuya? Sa Nemic? Tiga planet Nemic ka ba? Antindi nito, no? May impluensya pa daw yung mga dilawan. Tayo na si Mar Rojas nga yung pinakamalakas nila, natalo pa eh. Tangina, sabi ko na kaya hindi ako nagtapos ng graduate eh. Kung ako nag-aral tapos ganito yung mga analysis ko, ang dami mong inaral. Anak ng tinapay yan. Malakas pa daw yung mga dilawan. Ang ina nung kinalakas niya, natalo nga si Lenny. Natalo si Mar Rojas, si Bam Aquino. Ang lalakas ng mga pangalan na yan, parang walang katapusan ng panunungkulan ng mga yan eh. Hayop na yan. Si Kiko Pangilinan nga, hindi nanalo eh. Hayop, ibang klase, no? Hindi sa bagay. Mahirap talaga manalo si Kiko Pangilinan. Puta, kalabo mo si Inday. Diyos ko po. UNTV, puta, sisantihin nyo na to, ha? Ayaw ko nang ini-interview nyo to. Ginugulo lang nito yung utak natin, eh. Malakas pa rin, ayan o, pwersa pa rin sa pamumuno ni Edsel Lagman. Malakas pa rin ang Liberal Party. Ayun na, malakas na lang mang-asar. Gago ka, Diego Latigo. Yun yung tinapos ko, BSBS. Bachelor of Science in Vulcanizing Shop. Lakas tama, lakas tama. Panahon pa ni Quirino, no? President Quirino at ni President Rojas. So may puwersa pa rin at sa pamumuno ni Edsel Lagman, malakas pa rin ang Liberal Party. Siyempre, lahat ng partido, maging yung panig ni President Marcos Jr., gusto sanang makasama ang Liberal Party sa isang unity ticket. So, alam ninyo, di ba, pagkatapos ni Inday, pumunta doon si Avalos tsaka si Bongbong. I am sure na kaya sila nagpunta ron, tinanong, anong pinag-usapan nyo? Hindi na, sabi mo na. Anong pinag-usapan nyo? Ganun yun, inalam nung mga, nung mga praning. Praning yung mga yan eh, siya. Mga praning yan, si Avalos. Mga praning yung mga yun eh. Syempre, tanong ka, anong pinag-usapan nyo ni Inday pag nagpunta rito? Hindi ba? Walang hiya na yan, oh. Nakichismis lang yung mga yun. So, eto naman si Kuya. Ito matindi. Wala talaga tong koneksyon. Hindi niya kilala yung mga yun.
Tangina, ang tindi rin ng mga analysis niyang matindi. Siyempre lahat ng partido, maging ang panig ni President Marcos Jr. Gusto sanang makasama ang Liberal Party. Matagal na silang magkakasama. Kunyari lang yan. Tangina, nakita mo ba si Dilima? Kulang na lang kuning ninong sa kasal si Bongbong. Si Ma'am Aquino, putay na, ayaw na maging dilawan. Panay na ang bati kay Bongbong. Nakita mo ba yung Makabayan Black? Puta, aso na ni Tambi. Anong klaseng analysis to, Diego? Diego, ayaw ko nang makita to, ha? Hindi po siya lahat ng analysis nito ngayon tatangkilikin ko si Perdi Passion. Hayop talaga naman ibang klase. No? Kasi kung sino man ang makakuha ng Liberal Party sa kanyang panig, malaki na ang tsansa na manalo sa 2025 at 2028 elections. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
Walang inuurungan